Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, October 1, 2025. So kasalukuyan nga po ang minomonitor natin na low pressure area sa boundary ng ating PAR or Philippine Area of Responsibility ay tuloy na nga po pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan mas malapit na nga po ito sa kalupaan at nagdudulot na nga po ito ng maulap na papurin at mga katilat na paulan lalo na sa may silangang bahagi ng ating bansa na kung saan masagip na nga nito ang area ng Bicol Region at Quezon Province kung saan nagdudulot mga epekto ng mga maulap na papurin at mga pag-ulan kung saan kung minsan ay nakakaranas na rin po tayo ng umaabot ng 1 hanggang 2 oras ay possible na nga po yan dahil po yan sa low pressure area natin na monitor sa silangang bahagi ng ating bansa. Dahil dyan kapansin-pansin nga po rin ang isang tropical disturbance sa may area ng Palawan na kung saan nga po ay inaasa natin magdudulot nga po ito na maulap na papurin ngayong umaga na kung saan mas mataas na po ang posibilidad mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi dahil nga po dito sa isang tropical disturbance sa may area ng Palawan. Kaya naman po maging alerto lang po sa mga biglaang buhos ng pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi dahil po sa inasa natin mainit na temperatura sa umaga at kung saan mas magde-develop na ito sa cloud cluster pagsapit ng hapon at gabi kung saan ito na po yung nararanasan natin mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Para naman sa maging lagi ng panahon sa ating bansa dahil sa meron tayong low pressure area sa may silangang bahagi ng bansa na kung saan possible na nga itong maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. At inasa natin kung ito ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay papangalan ito sa local name na Paulo. At dahil dyan, maging alerto lang po tayo at manatilang maging updated sa mga bagong ulat panahon. At upang maging updated, paki-like and subscribe para ma-notify po kayo sa mga bago nating ulat panahon na ilalabas. Dahil dyan, para naman sa maging lagi natin panahon, asahan pa rin po ang init na temperatura sa umaga, lalo na dito sa may area ng Ilocos Norte, Apayao, at dito sa may area ng La Union. Asahan pa rin pong magiging init ang temperatura at dito sa may area ng Pangasinan, Zambales, at dito sa may Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya. So makakaranas pa rin po tayo ng init ang temperatura sa umaga. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi ay asahan na rin po yan na makakaranas na rin po ng maulan na panahon. Dahil nga po yan sa minomonitor nating low pressure area na nagdadala na maulap na papurin at mga katilat na pagulan. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may silang bahagi ng ating bansa ay kung saan nga po noong mga nakarang araw ay nakaranas tayo ng mainit na temperatura. Ngayon nga po ay inasa na natin makakaranas na rin tayo ng maulap na papurin at mga katilat na pagulan. Dulot na nga po itong paglapit nitong low pressure area sa silang bahagi ng ating bansa. At kabilang na rin po dito sa may area ng Quezon Province, Bicol Region, Cavite, Laguna ay makakaranas na rin ng maulap na papurin at mga katilat na pagulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kaya po, lagi po namin pinapaalala na maging alerto lang po tayo sa mga biglaang buhos ng paulan. Kaya kung lalabas kayo ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng prangka sa ulan. Puro sa matinding sikat ng araw. Na kung saan nga po, mayroon din tayong namamataan na isang tropical disturbance. So, nag-develop na itong bilang LPA. Ngunit, hindi inaasa natin, hindi naman ito tatagal. Isa lang itong disturbance. So, makakaranas pa rin tayo ng maulap na papurin at mga katilat na pagulan dito sa may area ng Palawan. Ilang nga po sa namamata natin itong develop na tropical disturbance. Para naman sa maging lagi ng panahon dito sa may Visayas, kaya inasa na po natin makaranas ng maulap na papurin at mga katilat na pagulan na nga po rito sa may Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte. Ngayong umaga po yan. So, makaranas na po tayo ng maulap na papurin at mga katilat na pagulan pagsapit ng hapon at gabi. Samantala kung bagya pa rin naman tayo makakaranas ng pagsikat ng araw at mainit ang temperatura.
So mas mataas na rin po ang mga posibilidad ng maulap na pawirin at mga kakilat na pag-ulan. Ilan nga po sa meron na tayong low pressure area na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman dito sa may area ng kanlurang bahagi ng Visayas ay asahan na rin po mga localized thunderstorm. Lalo dito sa may area ng Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Aklan, Capiz. Ang mga nabanggit na lugar ay makakaranas na po ng mga localized thunderstorm na dulot itong pagde-develop na isang masamang panahon at pagyari naman itong mawawala sa mga susunod na araw o oras. So para naman sa maging lagay ng pan dito sa may Cebu, Bohol ay asahan pa rin po ang improved weather. So pagsapit ng umaga, ngunit na rin pa rin po ang maulap na patuloy at mga kalat-kalat na pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Dahil po yan sa localized thunderstorm o yung mga cloud cluster na nabuo dahil sa mainit na temperatura. Kaya mas mainam pa rin po na maging alerto lang po tayo at magdala ng panangga sa matinding sikat ng araw at mga pag-ulan. Para nang sa maging lagay ng panahon dito sa may area ng Mindanao ay asahan pa rin po ang bagyang maliwalas na panahon. Ngunit nariyan pa rin po ang bagyang cloudy skies with localized thunderstorm. So makakaranas pa rin po tayo ng maulap na pagpurin at may mga kalat-kalat din po ng mga pag-ulan. Mas mataas nga po yung pag-ulan sa hapon at gabi din po sa pagde-develop ng cloud cluster na dahil sa mainit na temperatura sa umaga at nag-i-evaporate po yan. So yung init ang temperatura sa umaga sa atmosphere kung saan nga po ito ay nagdudulot ng mga localized thunderstorm or cloud cluster na ating minomonitor. Kaya maging alerto po sa mga biglang boost ng pag-ulan. Samantala, ang low pressure area sa kasalukuyan ay wala pa naman po itong direktang epekto sa ating kalupaan. Kaya wala pa naman tayong ipagkakahandal. Pero sa mga susunod na oras o sa mga susunod na araw o bukas, bukas mas malapit na po ito, mas nakakapekto na po ito sa may silangang bahagi natin bansa. Kaya mas maging alerto po na kung posibilidad pa itong maging bagyo. At para maging ma-updated po kayo sa ulat na panahon natin ilalabas tungkol dito sa bagyo, ay pag-like and subscribe para ma-notify po kayo sa update natin ilalabas. Para naman sa maging lagi ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan, mas wala tayong nakataas na gili warning sa kahit anong baypay ng ating karagatan. Ngunit iba ang pag-iingatan rin po para sa mga nais pumalaot para na rin po sa ating kaligtasan. At maraming salamat sa inyong lahat at huwag kalimutang mag-share para marami po tayong maabisan mga kababayan. And God bless us all guys. Bye for now.